Sa maraming hapag sa Pilipinas, may isang produktong dilata na tila hindi nawawala sa kusina, ang Spam Luncheon Meat. Sa unang tingin, isa lamang itong simpleng karne na pinroseso at inilagay sa lata. Ngunit sa likod ng bawat hiwa nito ay naroon ang mahaba at makulay na kasaysayan na sumasalamin sa pagbabago ng industriya ng pagkain, digmaan, kalakalan at maging sa panlasa ng iba't ibang kultura. Hindi lamang ito basta pagkain, isa itong simbolo ng panahon, ng kakayahang mag-imbak ng pagkain at pag-angkop ng tao sa iba't ibang sitwasyon. Ang Spam ay isang produkto ng Hormel Foods Corporation, isang kumpanyang itinatag noong 1891 sa Austin, Minnesota ni George Hormel. Ang kumpanya ay nagsimula bilang isang maliit na meat packing business, ngunit unti-unti itong lumugo dahil sa mahusay na pamamahala at kakayahang umangkop sa pangailangan ng merkado. Ang anak ni George na si Jay Hormel ang may mahalagang papel sa paglikha ng Spam. Noong dekada 30, naharap ang Estados Unidos sa matinding krisis pang-ekonomiya na kilala bilang Great Depression. Dahil dito, maraming taong naghahanap ng murang pagkain na maaring tumagal ng matagal nang hindi nasisira. Sa panahong ito, napansin ni Jay Hormel na maraming bahagi ng baboy, partikular ang pork shoulder o balikat, ang hindi gaanong nabibili. Ito ang nagbigay sa kanya ng ideya na gawing processed meat ang mga bahaging ito upang hindi masayang. Noong 1937, opisyal na inilunsad ng Hormel ang Spam. Ang produkto ay ginawa mula sa pinaghalong pork shoulder at ham na hinaluan ng asin, tubig, asukal at sodium nitrite bilang preservative. Ang proseso ng paglalagay nito sa lata at pagsisilay nagbigay daan upang tumagal ito ng matagal kahit walang refrigeration. Isang malaking bentahe noong panahong iyon. Ang pangalang Spam ay naging matagal ding napalaisipan. Noong una, hindi agad isiniwalat ng Hormel kung ano ang ibig sabihin nito. Ayon sa opisyal na tala ng kumpanya, ang pangalan ay napili sa isang naming contest noong 1937 kung saan nanalo si Kenneth Dainu, ang kapatid ng isang Hormel executive. Ang ibig sabihin ng Spam ay spiced ham. Bagaman may mga nagsasabing maaari rin itong mga hulugang shoulder of pork and ham, sa kalaunan, kinilala ng Hormel na spiced ham ang opisyal na kahulugan nito. Ang pagiging maikli at madaling tandaan ng pangalan ang isa sa mga dahilan kung bakit naging epektibo ito sa marketing. Sa panahong iyon, mahalaga ang pagkakaroon ng brand na madaling makilala, lalo na sa lumalawak na industriya ng canned goods. Hindi agad sumikat ang Spam sa unang taon nito. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng sumiklab ang World War II. Sa panahong ito, kinailangan ng militar ng Estados Unidos ang pagkain na madaling dalhin. Hindi agad nisisira at kayang kainin kahit walang lutuan. Ang Spam ang naging sagot sa pangailangan ito. Mahigit 150 milyong lata ng Spam ang ipinadala sa mga sundalo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dahil dito, nakilala ang produkto hindi lamang sa Amerika kundi pati sa Europa, Asia at Pacific Islands. Ang mga sundalo ang naging unang ambasador ng Spam sa iba't ibang bansa. Sa kabila ng pagiging praktikal nito, hindi rin may kakailan na may halo itong negatibong reputasyon sa ilang sundalo dahil sa paulit-ulit na pagkain nito. Gayunpaman, naging mahalaga ito sa survival ng maraming tropa kaya't nagkaroon pa rin ito ng sentimental na halaga. Ang Spam ay nakarating sa Pilipinas noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, kasabay ng pagdating ng mga sundalong Amerikano. Sa panahong iyon, ang Pilipinas ay isang mahalagang lokasyon sa Pacific Theater ng digmaan. Dinala ng mga sundalo ang kanilang rasyon, kabilang ang Spam at dito unang natikman ng mga Pilipino ang produktong ito. Pagkatapos ng digmaan, nanatili ang impluwensya ng Amerika sa Pilipinas kabilang ang pagkain. Ang Spam ay naging simbolo ng imported na produkto, isang bagay na may kaugnayan sa modernidad at kaunlaran. Sa mga panahong limitado ang access sa refrigeration, ang canned goods ay naging praktikal na alternatibo. May ilang dahilan kung bakit nagustuhan ng mga Pilipino ang Spam. Una, ang lasa nito ay maalat-alat at may bahagyang tamis na akma sa panlasa ng marami. Pangalawa, madali itong lutuin, pwedeng prito, ihalo sa kanin o gawing sangkap sa iba't ibang putahe. Bukod dito, ang Spam ay naging bahagi ng special occasions. Hindi ito itinuturing na pang-araw-araw na pagkain dahil sa presyo nito, kaya't madalas itong inihahain tuwing almusal na may okasyon. Ang ganitong asosasyon ang nagbigay dito ng imaheng premium sa Pilipinas. Sa paglipas ng mga dekada, hindi na natiling ligtas sa kritisismo ang Spam Luncheon Meat, lalo na sa usapin ng kalinisan, sangkap at epekto nito sa kalusugan. Bagaman kinikilala ito bilang isang maasahang produkto ng Hormel Foods Corporation, may ilang mahalagang isyu na paulit-ulit na binabanggit sa mga ulat, pag-aaral at maging sa mga balita.
Isa sa mga pinakamatagal ng usapin ay ang mataas na level ng sodium at taba sa spam. Ang isang typical na lata nito ay naglalaman ng malaking porsyento ng sodium na maaaring lumampas sa inirekomendang arawang konsumo. Ayon sa mga eksperto sa nutrisyon, ang labis na sodium ay direktang may kaugnayan sa hypertension at alta presyon, pati na rin sa mga sakit sa puso. Dahil dito, mabilis itong iniugnay sa mga processed food risk, lalo na kung ito'y kinakain ng madalas at hindi nababalanse ang masustansyang pagkain. Bukod sa sodium, isa pang pinagtutuunan ng pansin ay ang paggamit ng preservatives, partikular ang sodium nitrite. Ang sangkap na ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng kulay at pag-iwas sa bacterial growth. Ngunit may mga pag-aaral na nag-uugnay sa nitrite sa potensyal na pagbuo ng carcinogenic compounds kapag ito'y naproseso sa mataas na init. Bagaman hindi pinagbabawal ang paggamit nito at kinokontrol ng mga ahensyang tulad ng US Food and Drug Administration, nananatili ang pag-aalinlangan ng ilang mamimili tungkol sa pagmatagalang epekto nito sa kalusugan. Hindi lamang sa nutrisyon umiikot ang mga kontrobersiya. May mga pagkakataon ding nagkaroon ng seryosong issue sa kalinisan at kalidad ng produkto. Isa sa pinakakilalang insidente ay naganap noong Mayo 2018 nang maglabas ng recall ang Hormel ng humigit kumulang 228,614 pounds ng spam at iba pang canned meats product. Ang dahilan niyang posibleng kontaminasyon ng mga produktong ito ng maliit na piraso ng metal na maaaring makasugat sa bibig ng consumer. Ayon sa ulat ng mga otoridad sa pagkain ng Estados Unidos, natuklasan ang problema matapos makatanggap ang kumpanya ng 4 na reklamo mula sa mga mamimili na nakakita umuno ng metal sa loob ng lata. May mga naitalang minor oral injuries na direktang iniugnay sa pagkonsumo ng naturang produkto. Ang mga apektadong produkto ay ginawa noong 8 ng Pebrero hanggang August 2018 sa planta ng Hormel sa Fremont, Nebraska at ipinamahagi sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos at Guam. Dahil dito, agad na naglabas ng babalang mga ehensya at hinikayat ang publiko na huwag kainin ang produkto at ibalik ito o itapon. Ang insidenteng ito ay umabot pa sa Pilipinas nang maglabas ng advisory ang Food and Drug Administration Philippines upang balaan ang mga mamimili laban sa posibleng pagpasok ng mga apektadong batch sa lokal na merkado. Ipinunto ng ahensya na kahit hindi direktang ipinamahagi sa bansa ang mga produkto, may posibilidad pa rin na makarating ito sa pamamagitan ng importation o parallel trade, kaya't kinakailangang maging maingat ang publiko. Dagdag pa rito, may mga kritiko na tumutukoy sa spam bilang bahagi ng mas malawak na problema ng ultra-processed foods. Ang ganitong uri ng pagkain ay karaniwang mataas sa asin, taba at additives at mababa sa fiber at natural nutrients. Sa modernong panahon kung saan mas pinahalagahan ng clean eating at minimally processed foods, nagiging mas kritikal ang pagtingin sa mga produktong tulad ng spam. Sa kabila ng lahat ng ito, mahalagang tandaan ng spam ay patuloy na sinusuri at kinokontrol ng mga regulatory bodies. Ang mga insidenteng tulad ng recall ay kadalasang sinusundan ng mas mahigpit na inspeksyon at pag-aayos ng proseso upang maiwasan ang pag-uulit. Sa katunayan, ang mabilis na aksyon ng Hormel sa nasabing issue ay maaaring ituring na patunay ng kanilang pagsunod sa food safety standards. Isa sa mga tanong ng marami ay kung bakit mahal ang spam lalo na sa Pilipinas. May ilang salik na dapat isaalang-alang. Una, ito ay imported na produkto kaya apektado ito ng exchange rate at shipping costs. Pangalawa, ang brand value nito ay mataas. Hindi lamang ito pagkain kundi isang simbolo ng kalidad at nostalgia. Bukod dito, ang pagtaas ng presyo ng pork sa pandaigdigang merkado ay nakaapekto rin sa halaga ng spam. Ang mga isyong tulad ng African swine fever ay nagdulot ng kakulangan sa supply ng baboy na siyang pangunahing sangkap ng produkto. Sa kasalukuyan, nananatili ang natatanging lasa ng spam, maalat, malinamnam at may bahagyang tamis. Gayunpaman, naglabas na rin ang Hormel ng iba't ibang variant upang makasabay sa panlasa ng modernong mamimili, kabilang ang low sodium at flavored versions. Sa Pilipinas, madalas itong ihain kasama ng sinangag at itlog na kilala bilang spam silog. Ang simpleng kombinasyong ito ay patunay na kakayahan ng spam na umangkop sa lokal na kultura. Ang spam luncheon meat ay higit pa sa isang simpleng dilatang pagkain. Ito ay produkto ng inobasyon, pangangailangan at kasaysayan. Mula sa maliit na kumpanya sa Minnesota hanggang sa pagiging global icon, ang spam ay naglakbay sa iba't ibang kontinente at kultura. Sa Pilipinas, ito ay naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay at espesyal na okasyon. Sa kabila ng mga isyu at kontrobersiya, nananatili itong popular dahil sa lasa, convenience at emosyonal na connection sa nakaraan. Ang bawat lata ng spam ay hindi lamang pagkain kundi isang paalala ng kasaysayan ng digmaan, pagbabago at pag-usbong ng global na panlasa. Sa paglipas ng panahon, patuloy itong magiging bahagi ng mesa,
hindi lamang bilang ulam kundi bilang simbolo ng isang mundong patuloy na nagbabago.